Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday morning. Grabe news natin. Alam nyo ba, medyo hindi ko alam kung matutuwa ako o magiging malungkot ako sa mga kilos ni Daddy Trump ngayon, mga idol, dahil medyo mapangahas. Mapangahas yung kanyang mga galawan ngayon, lalong-lalo na sa tarif at yung talagang kinalaban niya yung Supreme Court, mga idol, no? In-announce kasi na parang illegal, so dapat babagsak yung market nun eh. 'Di ba? Kasi nga syempre medyo negative yung ano nun, dating. Pero may ginawa si Trump, mga idol, no? Meron siyang plan B, kumbaga. No, so grabe, medyo matindi ang labanan ngayon. So ayun yung update natin, lalong-lalo na sa update natin sa crypto. Check natin kung ano yung mga pwedeng mangyari ngayong Sunday morning. Kagabi kasi medyo negative tayo, may pinuntahan tayo. Ayun, no? Pero nakapag-position ako kagabi at nakaano tayo naka-short kasi tayo, mga idol, dito sa XRP. So far, positive 35%, $35 tayo. Pero nag-40 na to dito kanina. Tapos, nag-lock profit ako kasi kaya lang kayo na patong madaling araw yung $6 na yan na lock profit. Muntik pa nga tamaan, mga idol, no? Pero ngayon so far medyo maganda yung gising natin kasi positive, no? At in-expect ko ngayon kasi medyo downtrend kasi nga weekends, no? Usually kasi pag weekends medyo nag-short ako ng konti diyan kasi medyo patay yung market, no? At medyo na ngayon positive nga tayo ng 36 USDT, pero mga idol, may chance pa to na mag-reverse, pwedeng umangat to. Kaya nag-lock profit na ako ng $6 para if ever pambayad sa fees. Hindi na ako mabawasan. 'Di ba? So wala na tayong talo dito sa trade na to. Siguro panalo tabla lang to. Ganun yung pagpipilian natin. Pero syempre in-expect natin baka ibaba ko din tong lock profit ko banda dito sa 1.44. No, pwede dyan. Pero mamaya na kasi nagsasalita tayo Medyo hindi ako makapag-focus pag binabantayan natin. So ayan, hindi tayo nakapag-update kagabi kasi medyo may pinuntahan tayo. Nako, pasubo tayo kagabi na nakapag-invest tayo bigla nang di sinasadya. Biglang nagkaturuan sa Tobis, mga idol. Papabili tuloy kami ng treadmill. Buti kasya ron sa iskinita namin. So, ayan. Grabe. So, ito, mag-news na muna tayo, mga idol, Ito yung sinasabi ko, mga lods, no? Nag-warning, mga idol. Kilala nyo ba to? Si Ray Dalio. Siyempre, na to? Medyo veterans na to sa market. Sabi dito, their biggest secret just got exposed by a billionaire. Ito yon si Ray Dalio, no? Something very bad will happen next week. Ito yung sinasabi niya. The smart money has already exited. Kumbaga, umalis na daw yung mga smart money. According to Ray Dalio, it's about to soar. Mga lods, no? Ayan, parang nagbigay pa siya ng dito, ng chart. Marami nagsasabi, marami nagpipredict na baka nga bumagsak ang yung market sa mga sunod na week. Pero ang yung bagsak kasi, mga idol, parang yung chances yan Ang pinaka-inaabangan ngayon yung bounce. Okay, pero meron pa rin mga babagsak, binabalaan lang kayo, lalo na yung mga short-term trader, di ba? Eto, speaking of Daddy Trump, ito mag-i-start na tayo. Papa-explain lang natin ng Tagalog to kasi medyo mahabang English. Sabi dito, mga idol, anong nangyari? Sinabi ng Supreme Court sa 6-3 na boto, no, lamang yung tutol kay Trump ata, na hindi pwede gamitin ni Trump ang IEEPA para magpataw ng malaking tarif. Sabi dito, buwis sa imported goods, no? Bawal siya maglagay kasi si Trump, alam niyo naman yun, pataw ng tarif. So bawal daw yun sa halos lahat ng bansa. Ang tarif na to ay para maging reciprocal o pantay-pantay para labanan ang drug trafficking at trade deficits. Pero ayon sa korte, hindi kasama sa kapangyarihan ng batas na yan ang magpataw ng tarif.
dapat ang Kongreso lang. Ayan kumbaga malinaw, dapat ang Kongreso lang. Article 1, Section 8 ng Constitution nila. Tapos, bakit importante ito sa market? Ayun yung tanong dyan. Lalo na sa crypto at stocks. Bakit ito importante? Natapos na ang shock phase, yung biglang gulat at takot sa market dahil sa tariff. Tapos na yun. Naalala niyo yung pag-impose ni Trump nung una? Biglang bumagsak yung market, di ba? Ayun yun, tapos na daw yun. At ngayon, pumapasok na sa bagong phase. Tunay na pagtaya, pagsusuri, pricing phase na tayo. Ng mga bagay na hindi pa malinaw, mga taong na tinitignan ngayon ng market. May refund ba? Ito yun, importante. May refund ba ng mga binayaran ng tariff, yung mga napatawan kasi nga biglang sinabi bawal pala yun eh. Paano yung kami nagbayad na kami? Di ba? Mga 130 to 175 billion daw ang nakolekt na. So malaki yun, ibabalik ba ni Trump yun? Posibleng ma-refund sa mga imposters at companies. Gaano katagal ang proseso ng refund? Paano papalitan ng gobyerno ang nawalang kita o yung revenue gap? Magkakaroon ba ng bagong legal battles o disputes? Mag-i-impose ba ulit ng ibang klaseng tax o tariffs? Magre-react ba ang ibang bansa o retaliation? So ayan yung mga mga comment dito. Epekto sa market ngayon, hindi ito automatic na good news o instant bullish. Tataas agad, hindi daw ganun yun. Sa halip, maraming uncertainty, hindi sigurado, kaya inaasahan ang volatility. Malaking paggalaw ng pagtaas at pagbaba sa bonds, Sandro Marcos, sa bonds, ba't Sandro? Stocks at lalo na sa high-risk asset tulad ng cryptocurrency, Bitcoin, altcoins at etc. Mabilis na pagtaya ng market sa lahat ng uncertainties na ito, nang sabay-sabay, maaaring magkaroon ng matinding pag-ikot o swing bago mag-stabilize. Ano ang ginawa ni Trump pagkatapos? Kasi nga syempre, nakakumontra kayo. Anong ginawa ni Trump? Kaagad siyang nag-react. Naglagay agad ng bagong 10% global tariff at may balitang itataas pa sa 15% ang sa ilang reports. Imagine pinagbawalan ka na huwag ka na mag-tariff. Ano sunod na ginawa niya? Nag-tariff pa siya ulit, tapos tinasan niya pa. Ganun siya, kinontra niya. Anong bawal? Sabi niya ganun. Pakialam nyo, sige, dahil kinontra niyo ako, magta-tariff ulit ako. Di ba? Gamit ibang legal basis. Hindi na IEPA, hindi na ito yung ginamit niya, iba naman daw, para hindi nawala ang pressure sa trade. Di ba? Sa kabuuan, sinabi ng post, huwag maging masyadong excited o matakot agad. Ito ay simula ng mas komplikadong yugto ng market. Maraming galaw at pag-ikot muna bago maging malinaw ang direksyon. Para sa crypto at risky asset, asahan ang volatility muna bago ang possible na pagkakataon. Kung may So kumbaga, huwag tayong umasa na babagsak bigla o aangat bigla. Asahan natin na magiging volatile pa yan. So kung magti-trade ka ngayon, kailangan mo mag-lock profit kasi baka mamaya sayang yung profit mo. Kailangan gawin ko na pala to. Mag-lock profit na tayo ng $28. Panalo na natin yan, if ever. Di ba? Ay hindi, ba't di ako nag-50-50 technique? Nakalimutan ko yung 50-50 so kung mag-50-50 ako, sakto dito sa dulo. Ito, kaya lang 18 USDT lang yan. Diyan lang muna tayo sa ngayon. Pwede pa nating ibabayan pag medyo pumilos pa yan. Okay? Ito nga mga idol, pakinggan nyo itong sinabi dito ni Trump. Sobrang angas niya. Sabi niya dito, pwede niyang i-destroy yung country. Sabi niya dito, this is disgusting. Sabi dito ni galit siguro kay Trump to. Donald Trump just said he can destroy the country if he wants to. Dito banda yun. Not the United States of America, which they should be interested in protecting. That's what they're supposed to be protecting. But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. I can destroy the trade. I can destroy the country. Sabi niya, Pero pakinggan natin yung buo niyang sinabi. I'm even allowed to impose a foreign country destroying embargo. I can embargo. I can do anything I want, but I can't charge $1.
Because that's not what it says. And that's not the way it even reads. I can do anything I want to do to them, but I can't charge any money. So, ayun pa rin yun. Kumbaga sa tariff pa rin yung sinasabi niya. I can do anything, pero hindi ako pwede mag-charge ng, ng kahit magkano. So I'm allowed to destroy the country, but I can't charge them a little fee. I could give them a little two-cent fee, but I cannot charge under any circumstances. I cannot charge them anything. Ayun yung ayaw niya. Kaya ginalagay niya ng tariff, mga idol. No? So, grabe. Ngayon, medyo mainit yung US ngayon, yung government nila, lalong-lalo na sa tariff ni Trump, mga lods. Kaya iniisip ko rin na si Trump medyo, kasi tayo, medyo naging favor tayo kay Trump no, kasi pro-crypto siya. Pero kung iisipin mo ng malalim, siguro maliit na part lang ng pakialam niya yung sa crypto eh. Siguro, ang humahandle pagdating ng crypto sa kanya is hindi siya. Siguro yung mga tao niya sa ganito, sa ganyan. O kaya yung mga anak niya, sige kami na dito dad, kami nang bahala dyan, basta ganito lang gagawin mo, etc. etc. Di ba? So hindi mismo si Trump, kasi parang si Trump maraming problema to mga idol. Di ba? Kaya nga, kung napansin nyo kahit ito yung dalawang coins na to, sabi dito, huge retail investors lost mga lodi, 4.3 billion on Trump and Melania meme coins. Sa tingin nyo ba si Trump mismo naglabas niyan? Si Melania mismo naglabas niyan? Siguro kinonsulta lang sa kanila yan na, Madam at POTUS, Mr. President, alam mo gagawa kami ng ganito, ganyan ng meme coins na pangalan nyo for sure kikita kayo dito, magkakaroon tayo ng dito, ng profit. Ganun ba? Legal ba yan? O makukulong ba ako dyan? Hindi, walang ganun. Kumbaga siguro, walang kaso. Wala, pas magpa-profit tayo. Sige, kayo na bahala. Parang ganun yung nangyari, di ba? The damage to retail investors has been staggering, sabi rito. According to the report from CryptoRank, retail investors involved in the President and First Lady's meme coin have lost staggering 0.3 billion as the asset price collapse, mga idol. No? Alam nyo sino ba sa Tron? Si Justin Sun. Yung CEO ng Tron, ang laki ng invest niyang Trump coins, mga idol. Alam nyo ba yun dati na kailangan meron kang malaking hold ng Trump coin para makipag-meet ka kay Trump dati? Nabalita natin yun dito. Di ba? Kailangan nasa 100,000 ata dollars yung invest mo. Tapos makakasama mo siya isang gabi na parang dinner. Andun sila, darating dun si Trump. Andun kayo, lahat ng mga whale holder ng Trump coins. Tapos, magdi-dinner kayo nun. Pero anong gabi na yon, na-disappoint yung mga whales ng Trump. Kasi parang ang nangyari nagpakita lang sa kanila si Donald Trump, di naman nag-dinner. Parang nagsalita lang ng konti. Tapos hindi naman para i-boost yung coin. Parang nagsalita lang siya tungkol sa ganito, tas hindi specific na Trump coin yung sinabi niya. Ang sinabi niya mismo yung crypto lang. Hindi ko alam kung Bitcoin pa yung binanggit niya ron, nakalimutan ko na Basta parang sinabi niya ron, tayo sa crypto, sa Web3, ganito ganyan. Hindi niya sinabi yung Trump coins na puro Trump coin yung mga nandun. Kumbaga mga community ng Trump coin, walang binanggit. So, bad trip nga si Justin Sun nun. Dahil magkailang billion nga yung hawak ni Justin Sun na Trump coin. At magkano na yung talo o yung paper loss ni Justin Sun sa Trump coin, mga lodi, na kinain lang ng mga gumawa ng Trump coin. Mga developers na mga insider ni Trump yun. Yeah? At the same time, insiders have cashed out more than 600 million rupees and token sales. 'Di ba? So sa mga ganito, dito nagagalit si Senator Elizabeth Warren, no, tungkol sa mga ganitong sistema na parang pinagkakakitaan yung mga retail. 'Di ba? Yung mga retailer, tapos yung mga investor talagang iniiwan, no? Talagang pag nakabili, liquidity exit na kayo ngayon. Ganun yung mangyayari. So medyo dahil dito, nung una, maraming pabor kay Trump sa pagdating sa crypto, pero nung nakikita ni mga galaw, actually hindi niya naman galawan yun siguro. Sa tingin ko galawan yun ng mga nakapaligid sa kanya, sinasamantala siya. Ganun yun. So dahil doon naapektuhan si Trump, yung ibang mga crypto guys natin ayaw na sa kanya dahil sa mga nangyari tulad nito. 'Di ba? Na laki ng natalo ng mga investor diyan sa dalawang coins na yan sa kanila mag-asawa.
'Di ba? Ako hindi ako nag-ano diyan, hindi ako bumili ako niyan nung una sa hype eh. Tapos ayun nung nakita kong bumababa na, binenta ko na, talo nga ako noon eh. Ginawa ko tinrade ko siya, nag-short ako sa kanya. And then ayun, medyo nabawi ko lang yung profit ko. Ay yung ano ko noon, loss ko noon. Tapos hindi ko na ginalaw yung Trump coins na yan. Pati yung Milan niya, hindi ko na ginalaw yan. May lumabas pa nga na Baron Trump pero ano na lang yun. Kumbaga, ginawa na lang yun. Hindi talaga kay Baron yun. Di ba? So maraming ganito nangyayari, lalo na pag wala tayong Clarity Act. Isa yun sa importante na malaman nyo yung epekto. Kapag meron tayong Clarity Act, bawal na yung mga ganyan. Mga idol, no? Mananagot na yung mga developers na nagra-rug pull. Kaya mas maganda talaga na magkaroon yun at mapasa yung batas na yun. No, kasi pag mga ganito, yan, tulad niyan, wala namang di siya mananagot, wala pang batas eh. 'Di ba? Wala kayong pwedeng sisihin. Hindi pagka may Clarity Act na, pwede kayong magreklamo. Oy, lumabag ka sa batas na ganito, na ganyan. O, 'di ba? Ayun yung kaimportantehan ng ating batas. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo ngayon, Wild Wild West pa tayo ngayon. Wala pa tayong sinusunod na batas. Walang rules. No? Kaya kailangan natin magkaroon ng clarity. Na? Ayan. So, saan na tayo? AI race. Taragis siya, no? AI race, mga lodi. Nako, nag-announce may parang pinarating si Elon Musk, no? Elon Musk ignite the AI race. Kasi marami na talaga ngayon. Kung sabi ko nga sa inyo, kung napanood niyo yung mga naglalaban ng mga karakter, yung mga fight scene, ng mga iba-ibang karakter, na AI lang yung gumawa, tapos kala mo totoo, di ba? Elon Musk says that Grok's intelligence will improve rapidly over the coming months. Ina-upgrade pa nila yung Grok. And it will become better at coding than most of its competitors. Coding importante yan mga idol. And it will become better at coding at the most of its competitors, including cloud. To the point where errors will become extremely rare. And it will be very difficult to notice any difference between it and the most powerful AI system. So, ganun na siya kalakas, mga idol, no? So, ako sa tingin ko, goods to, mga lodi. Kaya lang kasi kung i-access mo to, medyo kailangan mo magbayad. Parang dito sa Grok, pag magbabayad ka ngayon dito sa X, di ba? So, may bayad yan. Meron nga silang ngayon promo nung nakaraan, 50% off for 2 months. Di ba? Kung dati ang 2 months is babayaran mo 2,000, almost 1,000 isang buwan. Ngayon, 1,162 2 months na to, no? Meron ka ng check, blue check sa yung pangalan, tapos ito yung mga makakamit mo diyan. Fully ad-free, Super Grok. Yung Super Grok, magagamit mo yan. Mga idol, yung Grok natin, hindi masyadong super eh. Yan. Ma-handle ng market. Ito kasi talaga yung talagang nag-ano na siya. Tawag dito, nagko-content ka na sa X, maganda pag mag-a-avail ka nito. Kumbaga nagpo-post ka na sa X. Ako kasi hindi pa ako nagpo-post sa X. Iniisip ko pa lang na pati dito sa X is mag-post na ako. Ayoko sa Facebook eh. Masyadong sa Facebook, kontrolado, tsaka mahigpit na, tas kontrolado pa. So, medyo hindi ko gusto yung Facebook ngayon. Browse lang ako doon, no? Kumbaga, kumukonek lang ako sa mga kakilala ko doon. Siyempre, mga messenger, lahat tayo may Facebook. Pero yung ganda ng app, mas gusto ko yung X, mga loads, no? Kaya nga dito tayo lagi, di ba? Mas gusto ko yung X, kaya iniisip ko pa, no, kung magpo-post tayo dito sa X, iniisip ko kung ano yung content ko mga idol. Pwede naman dito rin sa crypto, no? Pero gusto ko iba rin, dagdagan ko pa ng iba. Ano ba maganda? Suggest nga kayo, mga idol. Ayaw nyo ba ng mga movies, anime, mga ganun? Mahilig kasi ako manood ng mga movies and anime So, syempre, mahilig din ako manood ng news. So, kaya nga ito yung una nating binanatan, news 'di ba? Pero na-enjoy ko kasi yung mga art ng ibang tao, which is yung movie, saka yung anime, 'di ba? So, nasamantala ko na kasi baka dumating yung panahon, pati yung mga movies and animes, AI na lang yung gumagawa. Nung nakaraan, meron pinanood si Boss sa Netflix kay Maricel Soriano tsaka kay Kila Piolo. Yun, medyo naiyak tayo dun. Uy, malupit yan
Idol ko yun si Maricel dati. Oh, ito, speaking of Elon Musk. Ito mga idol ano to? Hindi ko alam kung sarcastic to o talagang totoo yung sinabi ni. Pero sinabi daw talaga to ni Elon Musk. Sabi niya rito, Elon Musk comments, Imbers Kramer. O, kilala niyo yan si Imbers Kramer, di ba? Is rarely wrong. Kumbaga, bihira lang magkamali si Imbers Kramer mga lodi. Kilala niyo na yan. Alam niyo na yan si Jim Kramer. Musk, ayun pala, sarcastically pointed to the Imbers Kramer phenomenon. The widely circulated idea that doing the opposite of Jim Cramer's recommendation might actually be a winning strategy. Lahat ng mga sinasabi ni Jim Cramer, mga idol, kakabila ka lang at mananalo ka na. Pag sinabi ni Jim Cramer na positive siya dito sa bagay na to, nako, mag-short ka na pag gano'n. Alam mo na babagsak yon. Pag sinabi ni Jim Cramer na, eto babagsak to, hindi aabot to sa ganitong presyo, ibig sabihin, papalo yung kung ano man yun, sinabi niya. Kaya nga siya yung Imbers Kramer. At ano na yan, kaya nga siya binansagan yan sa crypto space natin dahil madalas talagang tama yung Imbers, yung kabaliktaran niya. No? This Kramer is a problem. Ayan mga lodi, nabanggit pa ni Elon Musk. Nabanggit din biniro din siya ni Trump dyan Di ba, nang in-interview niya si Trump? Biniro niya rin. Ang hirap ng ganun, no? Ganun yung talent mo, kabaliktaran. Kabaliktaran yung nangyayari sa opinion mo. Mahalas yun. Ito na, nako, medyo, ito, March March 30 ba? March 30 kasi nasa February pa lang tayo, mga idol Pero kung isang buwan, hindi yan. Kung isang buwan, malapit na yun, mga loads. Kung magkakaroon tayo ng malupit na 50%. March 19, okay? March 19, anong sabi? The United States of America, 10 out of 12 members of the Federal Open Market Committee supports cutting the interest rate by 50 basis points in March. Positive expectation for the market. So, once na gawin nila yan, kasi sabi ko nga, ngayong taon daw, kailangan magbawas ng 75 basis points. Ang bilis niyan. Mula pa, first quarter pa lang tayo ng taon. Mababawasan na agad ng 50. Di ba? So, sa mga next month, 25 na lang ibabawas. Maraming post doon, maraming post. Pero sa tingin ko, once na matapos na yung termino ni Jerome Powell at mapalitan na siya ni Kevin Warsh, baka maging zero yan. Utos ni Trump yan. Nakita niyo naman kung gaano kasutil si Trump, mga idol, di ba? Sinutil niya yung Supreme Court Di ba? Pag sinabi niya na magbawas ka ng interest rates, bawas talaga yan, mga idol. Kung ayaw mo, kakasuhan kita. Ako naglagay sa iyo dyan Ganun sasabihin niya. Di ba? Pero kung mangyari man yun, magbawas tayo, mag-rate cut tayo, positive yan sa market, mga idol. Robert Kiyosaki, no? Buys Bitcoin despite the dip, no? Ayun, nag-iipon na yung mga whales, mga idol, yung ating mga main character sa crypto space. Robert Kiyosaki announces the purchase of additional Bitcoin at $67,000 despite the pullback, justifying it by his expectation of the dollar collapse due to the printing of the new trillion in addition to the nearing mining of the last Bitcoin from the original 21 million, which increases our scarcity. Okay, so ito si Robert Kiyosaki, mga lodi. Ano to? Talagang pag nagpo-post siya, lagi niyang sinasabi na babagsak ang dollar, magkukulaps yung dollar, magkakaroon tayo ng recession, etc. etc. Mag-ipon kayo ng mga precious metals natin tulad ng gold, silver, at syempre mag-ipon kayo ng Bitcoin, ganyan. So lagi niyang sinasabi yan, mga lodi. No? May mga pagkakataon na tumatama siya, may mga pagkakataon na hindi naman siya tumatama, nagkakamali rin siya. Di ba? Pero bakit importante yung opinion niya? Kasi etong mga to, meron na silang may napatunayan. Di ba? May mga napatunayan na sila. Tayong mga nakikinig, wala pa tayong napapatunayan. So kung may gusto kang marinig na opinion, mas gusto mong marinig yun sa mga taong
OG na o may mga napatunayan na pagdating sa crypto o sa financial. 'Di ba? Kumbaga, itong mga to, mga yumaman na to, Rich Dad Poor Dad na libro. Siya yung gumawa nun. So, alam na natin na medyo may gilas to, kumbaga, mga lods. No? So, kung importante sa inyo yung opinion niya, di kayong bahala. Ganun. Ako, kumukuha lang din naman ako ng mga idea sa kanila eh. So, ito naman, nako. Ito mga idol, ito yung update natin sa Clarity Act. No? Sinabi dito ni John Deaton, ito yung lawyer to eh, mga lods. No? Naging representative to ng Ripple nung nakaraan. Di ba? So, sabi dito, I'm glad the Clarity Act looks like it will finally be approved, but the fact that the banking industry has this much power over our elected officials shows you why we need to clean house in Congress. Ito yung napansin ko dito mga idol, no, na tama siya dito, no, na parang kung tutuusin, ang hindi naman si hindi si Brian Armstrong. Hindi si Brian Armstrong yung parang nag-delay dun sa batas. Alam niyo kung sino? Yung mga bangko. Kasi nung nakita nila na may yield yung nasa batas, kinontra nila. Oy, hindi pwede yan ha. Malulugi kami dyan. Hindi pwede yan. Tapos, opinion nila yun na hindi sila yung magpapasa ng batas, mga idol. Ang magpapasa ng batas sa Congress. Pero ba't pinigil nila? Hindi naman sila mga mambabatas. 'Di ba? Nagets niyo 'yun? So kaya yung sinabi dito, the fact that the banking industry has this much power over the elected officials shows you that we need to clean house in Congress. Ibig sabihin, nung pinasin, biglang sinabi ng mga bangko sa mga Congress, may mga kapit na Congress doon, sa Congress, wag yung ano yan, pigilan nyo muna yan, kailangan namin mag-meeting pagdating dyan. Di pwede yan. Malulugi kami dyan, Brad. Sabing ganun. So, ibig sabihin, para sa akin pala, ay for me ngayon ko lang na-realize na hindi kumbaga si Brian Armstrong is talagang inano niya lang talaga na hindi pwede. Parang ganun, no? Ayan nga yung ano namin hinain namin dahil makakatulong yan sa mga retail tapos kukontrahin nyo dahil maapektuhan kayo. Freedom nga O, di ba? Parang ganun yan. Senator Markey, sabi dito, is a protector of the traditional banking industry and is completely opposed to the crypto, having voted against the Genius Act. So ito daw si Senator Markey Chiquito, mga idol, kontra daw to talaga at kumbaga protector to ng banking industry. No? Ayan, so kumbaga pinoprotektahan niya yung mga bangko tapos nung nagkaroon ng botohan noon sa Genius Act, hindi rin siya bumoto ron, against siya ron. Pero napasaya na, yung Genius Act napasayan mga idol, no? So, ano rin siya dyan, tutol din siya dyan. So, alam nyo na itong si Senator Markey, kalaban ng crypto yan. Markey bailed out the banks in 2008 and according to Open Secrets, the finance, insurance, and the real estate sector is one of Markey's top contributing sectors over his career. O kaya naman pala. 'Di ba? So, merong mga tao, mga idol na hindi na maalis yung kunutusin na pumipigil, no, sa batas, no, so sa Clarity Act natin dahil sobra silang maapektuhan. Maapektuhan yung kanilang kita, kumbaga. 'Di ba? Ayaw nilang kumita yung mga normal na tao, gusto nila sila lang, mga idol, no. Kumbaga, ayaw nila magpaubaya. No? Kumbaga, parang sinabi, ito, pag napasa natin to, kikita na yung mga tao. Pero mababawasan yung kita mo kasi may yielding sila, mas mataas, baka lumipat sa crypto lahat ng mga kliyente nyo. Ay, putang, hindi pwede yan. Ano yan, wala yung kita ko dyan, hindi pwede. Pakialam ko dyan sa mga yan, kumita sila, ako lang. Ako lang ikita dapat. Ganun. Hindi, inaano ko lang yan baka naman hindi ganun. Ito na. SWIFT has set a final deadline in November 2026. After that, payments containing unstructured addresses that do not comply with the ISO 222 standard will be rejected, mga idol. Kaya importante rin yung mga ISO 222 compliance na mga token. Banks must fully update their systems
Otherwise, transactions will not go through. Okay, so ano ba yung mga, alam nyo na yan, mga lods, i-search nyo lang sa Google kung ano yung mga token ng ISO 22222, mga idol, no? So kasi yung iba, may mga kilala ako na ang iniipon lang nila mga token is yung mga ISO compliant na mga token. Ayun yung malaki yung tiwala nila dyan. Kasi nga syempre, matagal pa naman yan, pero at least sila, nag-iipon na sila ngayon. Once na kumagat to, umepekto to, saka puputok yung mga coins na down na yan, and then, yun na, down na sila. So wala, isa lang, dalawa lang pala. Dalawa lang yung hawak kong ISO sa 3 coins ko. 3 na lang yung coins ko eh. Sa 3, dalawa na lang yung hawak ko, okay? So ayan, ay dalawang ISO compliant doon sa akin, okay? So hindi ko sinasabi bumili kayo ng mga ISO compliant coins ha. Mga lods ha. Do your own research mga idol, okay mga sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins mga lodi. I'm not a financial advisor. Source lang, pero hindi financial advisor. Okay, punta tayo dito ngayon. Ganito ka importante rin to mga lodi. Sa stablecoins, the gateway into crypto for institutions, says Ripple CEO. CEO Brad Garlinghouse has shared this belief that stablecoins are a major onboarding tool when it comes to bringing large institutions onto blockchain. For corporates, there's no question that stablecoins are the gateway into crypto. Alam nyo, napaka-importante ngayon ng mga stablecoin, mga load. Sa totoo lang, napaka-less hassle. No, halimbawa, mga idol, pag sinabi kasing stablecoin, usually backed by dollar yan, no? USDT, USDC, RLUSD, at marami pang ibang, hindi ko na alam yung pangalan. Pero napaka less hassle. Kumbaga, kahit saang bansa Kahit saang bansa ka magpunta, basta meron kang stablecoin. Pag sinabi kasing stablecoin, parang digital money, di ba? Yung ano natin, yung mga stablecoin natin, hindi siya yung hawak-hawak mo. Meron kasi ako napanood nung nakaraan na pag-usapan namin sa GC, parang nagtanong sa akin yung kumpare ko na, pre, may USDT, ano yung USDT? Parang ganun. Isip ko, ano ba yung USDT? Parang ang pagkakasabi ko sa kanya, ano yan, pre, kumbaga, digital money na nakapeg o nakabacked by dollar, 1:1 yan, kung magkano yung dollar, ganun din yung USDT. No? Kaya lang kasi, ang nangyari dun sa video yung pinanood niya sa akin, 5.5 million pesos. So, magkano yun? Mga nasa 100,000 plus dollars. No, parang sabi ko nga sa kanya, para ka lang nag-cash in yan sa GCash pre, pero dollar. Parang ganun yun. Hindi ko alam kung tama yung pagka-explain ko eh. Basta ganun. Kasi nga, kaysa naman dalin mo yung 5.5 million na gaano kadami yun, nakabag, bibilangin mo pa. Sabi ko nga, mas madali kasing tignan sa monitor yung presyo kaysa bilangin mo. Diba? Kumbaga, less hassle, mas mabilis. So, kasi ngayon, yung mga bumibili ng mga, lalo na pagsasakyan, lalo na kapag mga electronic cars, talagang available na kasi sa kanila magbayad ng mga online transaction, and then stable coin o yung mga USDT, USDC, RLUSD. So less hassle yun. Imagine pupunta ka doon, may dala ka lang cellphone. O pabili nga po ng ng isang Ford Raptor. O wala kang dala, cellphone lang ito. Scan ko lang po. Meron po dito ng 500,000 dollars. 'Di ba, less hassle siya mga idol, kaya napakaganda niyan. At ayan yung sa tingin ko magiging future natin for payments, no, yung mga ganyang lalo na stablecoin. Kaya nga stable. Kaya nga minsan nagtataka ako yung sinasabi nila na tinatanggap na pambayad yung Bitcoin or yung XRP. For me, parang ayoko nang ganun. No, ba't ako magbabayad ng XRP? Bakit ako magbabayad ng Bitcoin? Pwede ko naman i-convert muna siya sa stablecoin. Stable yun eh. 'Di ba? Kasi manghihinayang ka kapag kunyari nag-iipon ka ng XRP tapos bibenta mo doon. Ang hirap ipaliwanag, pero for me, parang ayoko magbayad ng mismong coin. 'Di ba? Kasi bukod sa volatile 'yon, mga lodi. 'Di ba, nagbabago-bago yung presyo nun maya't maya eh. 'Di ba? So mas maganda pa rin natatanggapin nila stable coin. 'Di ba? Ganun yung sa akin ha. Ewan ko lang sa iba kung trip nila magbayad ng Bitcoin, trip nila magbayad ng XRP, I don't know. Pero para sa akin, mas maganda yung stable coin. Kasi habang nag-uusap kayo, nagbabayad kayo, sabi niya ang transaction nyo, mga nasa 5 minutes. Siyempre, may mga papeles ka pang pipirmahan kahit nagbayad ka na eh.
'Di ba? Kung coins yung pambayad mo ng XRP or Bitcoin, gagalaw yung market eh. 'Di ba? Gagalaw eh. Mamaya kunyari nasa 100,000 pa yung ano mo. Biglang bumaba yung XRP. Uy, kulang na yung bayad mo, sir. 3 minuto pa lang nakakalipas, kulang na yung bayad mo. Bumaba yung XRP eh. Yeah. So mas maganda stable coin. Nagets nyo ba mga idol? Ganun yung sa akin eh. Oh. Tapos ito na last natin. Ito kasi nung nakaraan nagkaroon ng issue tungkol sa 10 million XRP. Hindi pala totoo. And then ang totoo pala may invest pala mismo yung SBI na 0.9 ba? Basta ganun. Sa Ripple mismo, hindi mismo sa coins. Sabi dito, news. Major XRP adoption from Japan. SBI Holdings launches 10 billion yen or na mga nasa $64.5 million on-chain bond issuance with investor rewards paid in XRP. We're talking about a massive Japanese financial group bringing digital asset into regulated debt instruments and distributing the profits of in the form of XRP. You still telling me banks won't use XRP? Alam nyo, pinakita ko na nga sa inyo kailan ba yun? Kahapon ba yun? Yung video kung gaano kadami yung mga partner ng XRP na bangko. So kung wala pa rin nagtitiwala mga lodi, sabi nga nila, isang beses mo lang i-explain o sabihin sa kanila kung ano yung XRP. And then kung di nila intindihan, di nila inintindi, problema na nila yon. Darating yung panahon na marirealize nila, ay putak, sinabi pala sa akin to ni Jib dati, hindi ko kasi inintindi, tsaka hindi ko rin nagets eh. Ganito ganyan, sayang, hindi ko nagsumabay ako nun, bumili na ako, hindi sana. Mas mahirap na ako ngayon. Baliktad din. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano mangyayari, di ba? So, ayan. So, adoption yan, mga idol. At syempre, alam nyo na yan eh. Japan, Korea, Europe, at sobrang lupit na ina-adapt na yan, mga idol. Actually, ako na nga mag-news na XRP dahil everyday may magandang news eh, di ba? Pero parang nagsasawa na kayo. Pero parang ano yun eh, automatic, maganda yung news ngayon sa XRP. Ganon. Kumbaga parang di ka na mag-umaasa na may pangit na news pagdating sa XRP. Di ba? So, ayun mga idol, no? Check nga natin dito sa Bitpinas. Wala naman masyado, mga lods, no? So, ayan. Ayun yung news natin ngayon, mga idol, ngayong umaga. So, sana, ito, mamayang gabi, I don't know kung sana maaga kami makauwi. At para makahabol ako ng news ko mamayang gabi. Pero, tatry natin. Okay? Pero kasi pag weekends, medyo, sabi nga ni boss, dapat napahinga ako ng weekends. Pero sabi ko, kailangan pa rin mag-upload. Kung hindi ko kaya ng dalawa, kahit sana mga isa lang sa Sabado, Linggo, pwede na yun. Di ba? Pero syempre, pag weekdays, automatic dapat makapag-news tayo ng dalawa. Dahil kulang ang isang araw. No? Sa mga malulupit na news natin, mga idol. No? So, sana i-like niyo yung video. Mga loads, no? Automatic na yan. Lalo na kung nakarating kayo rito sa bandang dulo na. At syempre kung na-enjoy nyo yung video natin at di pa kayo nakasubscribe, subscribe kayo sa ating channel. Kung wala pa kayong crypto exchange, mga idol, 43 ongoing profit tayo. Mga loads, no? Sa ating trade na short, naka-short tayo mga idol, naka-short. Nisip ko tuloy, baka mag-bounce siya dito banda eh, oh. Baka pagdating niya dyan, mag-bounce ulit. Pang. Diba? Pwede na ako maglagay ng lock profit pala. Baba ko na siya dito. Magkano yan? Ay, bobo. Sorry. $34. Pwede na yan, no? Boundary na ako yan. 2,000 pesos. Pwede na yan. Isang araw. Bukas naman. So, ayan ayun yung news natin ngayong Sunday, mga Lodi. Kita-kits tayo sa the video. Pipilitin ko mamaya. Sana makapag-note tayo mamaya. Sana lang like nyo yung video natin, mga idol. No? Pag ayaw nyo i-like, tapong ko na to. Ayaw nyo naman pala eh. Okay? Kita-kits. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At warap-warap, mga idol.